Kanina may kausap akong pare sa kumbento, sabi niya for pastoral reason though alam niyang hindi married sa church ang couple, he would still give them communion daw po. Kasi communion who is Jesus gives healing daw po. Then afterwards catechize na daw. Second priest, a theologian, professor po siya ng liturgy. Sabi po niya, through alam niyang hindi married sa church ang couple, he will still give communion daw po for pastoral reason. Ang maganda daw po ay manggaling yung rules na sasabihing reminders before Holy Mass or before Holy Communion or some other time about this kapag galing daw po mismo sa bishop, yung parang memo, then priest on that diocese will do the instructions. Okay. So, linawin lang natin po, i-summarize po natin. So, ang sabi diyan, may isang parish ang nakausap na nagpapasubo siya ng hostia, no po? Nagpapasubo siya ng hostia na kahit live-in daw. Tama po ba? Oh, yun ang narinig ko. Hindi married sa church. Yes, live-in po kasi yun, no? So, ang binabasa ko nga po yung text nyo, ang nagiging problema ko rito, wala siyang binanggit na, na at least ecclesiastical letter from Pope na bago. So, kung ang anuin mo yan, ang tawag yan sa live-in kasi cohabitations, no? Yung cohabitations, nasa CCC 2391 yan, na yung iba hindi na nagpapakasal. Ang magiging kasalanan po kasi nila is fornication nga, no? Yung pinabasa na natin dati, ano ba yung fornication? Ang fornication ay yung nagsisex outside marriage, nagsasama. At pagtapos nun, meron pa silang tinatawag na grave scandal na kasalanan ayon sa CCC pa rin, no? Napakarami nilang kasalanan na ginagawa. And then, Bro Jando, mismo yung natin ulitin natin, yung doon sa natin, mayroon ka pa ba nun, yung tungkol sa marriage natin? Na kung bakit bawal yon ng mag-communion, kung ano sila, public sinners. Okay. Para ma-present kasi yung nag-text ngayon kay kasi pari na nagsabi dahil pastoral reason. The problem is dun sa paliwanag ni Father, ano yung pastoral reason? The first thing and foremost, kailangan meron siya mapapakitang dokumentong kumbaga bago na batas na live-in pwedeng kasi bawal nga, no? So ngayon, ibibigay po natin yung tungkol sa marriage natin. Tingnan mo nga bro Jando na talagang they cannot. So kung gagawin ni Father yon, sumasalungat po siya sa nakakalungkot lang. Kung wala, kasi baka ang mangyari sa mga live-in ngayon, paggayan sinang-ayunan natin at hindi tayo nagbigay ng mga batayan, sana may batayan siya na bagong batas. Kaso wala naman siyang binigay. Si said na mayroon pa siyang binigay sa inyo na bagong Code of Canon Law, bagong batas. Wala naman no? Wala po. No, live-in can receive communion. Wala no? Wala. Ayon lang sa kanya ayon lang kay Father pastoral reason daw. Yung yung reason, the pastoral reason niya, kailangan specific niya yun. Kasi mahirap yan. Ang gagawin niya ni Father pag theology teacher pa naman siya, kailangan yun, meron siyang batayan at least Code of Canon Law, Catechism, or kahit anong turo ng bishop na kayo, ang live-in pwede na. Kung wala po, delikado yan. Sige bro, pakibasa nga yan. Yan, may imprimatur mismo yan ng mga mismo sa Archdiocese of Manila lahat yan, no? Sina Reverend Messenger Josepino Ramirez, Jose Cabriol, Vicar General Archdiocese of Manila. Ayan po yung sinabi nila, kapatid Bro Jando, pakibasa para maliwanagan po si sister at sana si Father makinig mabasa niya yan, makinig siya. Sige po. Ito sinasabi sa my first catechism, there cannot exist a valid marriage between Christian Catholic persons without being a sacrament. Those who live in or have only the civil marriage are public sinners. They cannot receive the Holy Communion nor the absolution until they marry in the church
or separate one from the other. Napakahigpit po ng simbahan yan, kailangan nga separate sila. Binigyan mo pa ng ostya. Tapos ibig sabihin, hindi man lang, at least man lang sana, binigyan ni Father ng una, confession, and then binigyan siya ng maghiwalay muna kayo. But no, binigyan siya for pastoral reason daw. Ano yung reason? Ang reason nga kaya hindi pwede dahil nga live-in sila. At pag nagkakasala sila ng sacrilege, napakalinaw po nun. Pag sacrilege, una-una turo sa katekism natin. Yung pag nag-communion, ano pang another kasalanan? Sacrilege. CCC 2120. Maliwanag po yun. Consists in profaning, treating unworthy, no? The sacraments and other liturgical actions as well as persons, things, or places consecrated to God. So, hindi karapat-dapat. Sabi rito, sacrilege is a grave sin. So, mortal sin yun, especially when committed against the Eucharist. So, yung ginawa ni Father, that's against Catechism 2120. Kung nakikinig ka ngayon, sister, 2120 po, nga po. Ito, sacrilege consists in profaning or treating unworthily the sacraments and other liturgical actions, as well as persons, things, or places consecrated to God. Sacrilege is a grave sin, especially when committed against the Eucharist. For in this, the sacrament, the true body of Christ is made substantially present for us. So dapat, inihintay ko kasi, binabasa ko nga po yung si Sed na, inihintay ko siya, mayroon na ba siya na ibigay na bagong batas na unang-una, you live in or is not a sin? Pangalawa, hindi na ba sila nagkakasala ng sacrilege kapag ang live in ay kung mayroon siyang kumbaga pangontra diyan, isasabihin na natin na pwede na po kayo mag-communion, mga live-in, no? But the problem is tayo dito, hindi tayo nagsasabi lang ng ayon sa ating, hindi naman tayo theologian, pero nag-aral lang po tayo, no? Pero siya, theologian siya, wala siyang binibigay na batayan. That's dangerous. And napakadelikado pong aral niya at subo siya ng subo. Lalo niyang binibigyan ng kasalanan yung tao. Imbis na sabihan niya yung live-in magpakasal, dapat nga ina-advise na niya yun . And then hindi lang yun. Ito po yung pinakamatinding kasalanan po dyan ni Father kung sakali man. No? Sana hindi niya matutulan to. Biblical mismo to. Hindi ka pwedeng tumanggap ng banal na hostia na hindi ka karapat-dapat. Unang Corinto 7:27 nga po, Bro Jando. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Yan muna po, no? Yung sa una pa lang, dun sa una, sa 27, bro, pakibalik nga. Ayan, no? Kapag hindi ka nararap, nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon, sis, kung nakikinig ka ngayon, biblical na yan, ha? Maliban pa doon sa katekism natin na 2 binigay natin, so tayo may batayan, bawal po. At sana si Father, theologian siya, no? Dapat mayroon siya sanang sa susunod, sister, kung nakikinig ka, ito nag-text kay siyempre, ang malamang yan, kinokontra niya yung tinuturo natin dito. Kung may kukontra ni Father, sana po bumalik kayo doon at bigyan kami ng letter, kahit letter lang ni Bishop na live-in can receive communion. Live-in is not mortal sin. Yung po hihintay namin, sister, no? Kung mapatunayan yung live-in is not a mortal sin. And live-in they can receive marriage from mismong kailangan magbigay siya. Ang katekism natin, gumawa yan si Pope John Paul II. Mga papa po yan, inapprove yan ng katekism, sila gumawa. So dapat manggagaling sa pinakamataas na authority ang magsasabi, paniniwalaan natin yun. Pero kung siya lang, isang ordinaryong priest din na theologian lamang na hindi naman Pope, hindi naman po talaga delikado pong aral yung sinasabi niya for pastoral reason lang. Magbigay siya ng magbigay communion. Sabi nga niya, nung mga vicar mismo, ng mga Archdiocese ng Metro Manila, lahat sila, inapprove nila yung catechism, my first catechism book. They are public sinners. They cannot receive communion.
So paano mo kukontrahin yun? And then, biblically, hindi pwede. Bro, anong mangyayari daw? Para ulitin lang natin sa mga live-in pa rin. Baka naman, baka kala ng, siyempre, baka nakikinig siya ngayon at baka ipapamalita sa mga tao na pwede na. Anong mangyayari, bro, sa unang Korinto 11:29, 29:30? Sapagkat ang sino man kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan po, Yan- sandali po. Pause po doon. Mabigat yun. Ang sabi niya, kapag hindi ka karapat-dapat, kumakain na at umiinom na, ikaw ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Paano ni Father yan? Paano mo kukontrahin yan? Banal na hostia po pinag-uusapan dyan. Hindi siya ordinaryong tinapay. Tapos sasabihin niya, for pastoral reason, pwede ko siyang bigyan. Namumuhay nga ng mortal sin eh. At least sana mayroon man lang siya sinabing dun sa part na yun na, at least sinabihan ko silang magpakasal sa sacrament of matrimony sa simbahan. Wala eh. Just for ang reason niya, pastoral reason, ayon sa kanya lang, without any evidence or documents na magpapatunay galing sa Pope na pwede na. No? And then sa 30 nga po, Bro Jando, anong mangyayari sa mga tao yun? Okay, 30. Yan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ng marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Diyos ko, ayan kaya pala ang dami nagkakasakit ngayon. Di ba talamak ang sakit sa buong mundo? Lalo na sa mga Katoliko, tingnan nyo. Tapos yung iba namatay na. Tapos magtuturo si Father, pwede yun. Kasi as in yung live-in pa lang, fornication na. Pagkatapos ayon sa mga CCC, ang dami niyan, 23891, fornications, sacrilege, ang napakaraming kasalanan, plus biblically po, bawal po yan. No? So, medyo delikado po yung turong ganun. Sana sa susunod mag-ano siya ng batayan. But for now, hindi po tayo pwede magdagdag yan or magbawas. Yan po yung sinasabi. Bawal po unless you have to separate from one another muna kasi kahit hindi kayo nagsisex, ang dami nga nagtatanong dito, kahit hindi kayo nagtatalik, you're still committing grave scandal. Sanhi ng pagkakasala. Bakit? Ang mga tao nakikita kayo, nagsasama kayo. Nagtatalik man kayo, hindi, bawal pa rin na simbahan dahil ina-avoid na gayahin kayo ng mga bata na magsama at sila ay gagawa ng kasalanan. And that's another catechism po na bawal din po kahit hindi kayo nagtatalik. So bawal po live-in and bawal din po ayon sa mga dokumentong binigay natin, kapatid. Yun lang po, salamat. At saka Bro Angel, Yes, bro. patitibayin natin yung yung sagot mo dahil hindi porket pare, hindi porket theologians, tama na. Dahil sa aral ng simbahan, tanggap ang theological opinion. Tinatanggap ng simbahan yan, no? Yung pahayag ng mga theologians. Mute mo ang mute. Pero, may pero po. Once meron ng dogma, lahat ng theological opinion, invalid na po yan. Pag may nabasa na po tayong pahayag ng simbahan, dogma na, itsapuera nyo na po yung theological opinion. Yung binasa kaganina na sinabi ng theologians, opinion lang yun, hindi yun dogma. Ang dogma natin, yung binasa ni Bro Angel. So, yan po ang aral ng simbahan. We accept theological opinion, but if there is dogma already, yung mga theological opinion, hindi na po yan yung tinatanggap. Magkaiba po ang theological opinion sa dogmatic declaration. Yan lang, Bro Angel. Maraming salamat. At yung natin yun, ang sabi niya for pastoral reason lang. So, delikado yun. Walang pinagkaiba po dun sa sinabi ko dun sa kapatid ko noon. Yung anak niya, ganun din. Naglilingkod kay Lord, simbunang ko sa live-in lang. Alam niyo, sinabi din, tinanong niya dun sa pare kung pwede daw magano. Alam mo, sabi pa ng pare, pwede yun, sige, pwede sila mag-receive ng communion basta't walang nakakaalam na live-in sila. Sabi ba naman? Bakit? Ibig sabihin, lack of knowledge yun. Siyempre, hindi naman lahat ng pari po alam yung catechism. Hindi naman lahat ng pare, exorcist. Kaya yung iba, lumalapit din sa albularyo. Hindi lahat ng pare, canon lawyer. Kaya hindi nila alam ang code of canon law.
So ang nangyayari sa mga kaparian ay minsan nagkakamali rin tao po 'yan. So mahirap pong kasi yung turo ni theologians walang basihan. Sabi niya pastoral reason. No reason, why not be specific, right? So he needs to be specific kung saan niya nanggaling yung pastoral reason niya. So yun po yung sagot, kapatid, no? Ingat po tayo sa mga sinasabi ng kaparian, dapat may dokumento. Yun lang po, salamat.